Talakayin po natin itong katanungan. Sabi, Dok, under medication po ako ngayon ng gamot sa tuberculosis. 3 months na po. Domax ang binigay sa akin, tsaka B-complex. Iniinom ko po ngayon. Ano po ba dapat kong i-take? Ano pang gamot, Dok? Mga herb para lumusog ulit ang lungs ko po, Dok. May plano po kasi akong mag-abroad. Sana matulungan niyo po ako. Yan po ang hinihingin tulong nitong ating nanonood sa aking Facebook at YouTube. Mas maganda po yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Please subscribe, pati po yung bell, paki-click nyo para updated kayo sa aking mga health topics. Gayon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Doon sa katanungan mo, mahalaga na sundin mo ang tagubilin ng doktor mo habang ikaw ay nagpapagaling mula sa tuberculosis. Ang gamot na tulad ng Domax at B-complex ay karaniwan nire-recommenda yan para lumakas ang iyong immune system. Ang Domax, ito ay isang kombinasyon ng gamot sa karaniwang ginagamit para pagalingin ang tuberculosis. Ang mga aktibong sangkap sa gamot na ito, pumapatay ng bakterya na nagdudulot ng tuberculosis. Yung B-complex naman, ito ay vitamina para mag-function na mabuti ang katawan mo, paggawa ng energy, at pampalakas ng immune system. Bakit mahalaga na uminom ka ng gamot na ito? Para patayin yung bakterya. Ang Domax ay direktang umaatake sa bakterya na nagdudulot ng TB na tumutulong upang maiwasan ang pagkalat ng infection at pagkasira ng iyong baga. Palakasin din yung immune system mo. Ang B-complex kasi tumutulong sa iyong katawan labanan ng infection, mapabilis ang proseso ng paggaling para maiwasan ang paglaban para maiwasan po ang paglaban ng bakterya sa gamot ay kailangan po kompleto. Pag sinabing 6 months, inumin mo yon. Kasi pagka hindi mo kinumpleto yon, hindi mo malalabanan completely yung bakterya, no? Kaya para labanan yung bakterya, kailangan po ay dapat ay abutin yung pag sinabing 3 months or 6 months, dapat kumpletuhin po yan. Kaya kailangan para lumusog ang baga mo. Kaya isabay mo na rin yung vitamin C sa B-complex mo. Mahalaga sa katawan ng may tuberculosis na may vitamin C at super B-complex para labanan ng infeksyon at para labanan yung mga free radicals. At para sa ganon, tumutulong ito na makapag-produce ng collagen. Ito isang uri ng protina, mahalaga sa kalusugan ng baga, ng balat at connective tissue. At ito'y tumutulong para lumakas ka, lalo na kung under stress ka, hindi ka makatulog, at kulang ka sa pahinga. Mahalaga po na makapag-produce ka ng pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan. Nag-aambag po ito sa ang pag-inom po ng gamot na yan, mga supplement, ay makakatulong. Kaya sundin niyo po ang mga payo ng doktor. I-take mo regular yung gamot na nireseta sa ng doktor. Huwag mong itigil na walang pahintulot ang doktor mo. Ang pagsunod sa tamang pag-inom ng gamot, napakahalaga para tuluyan mong mapatay yung bakterya ng tuberculosis. At meron kang mga supplement, vitamin C, B-complex, para lumakas ang immune system mo. Kasi kung hindi mo tatapusin yung gamot mo, na sinabi ng doktor, magkakaroon ng resistant ang TB bacteria sa gamot. Ang nangangahulugan yung mga gamot po ay hindi na siya epektibo na patayin yung bakterya. Kaya dapat mahirap ng gamutin ng TB pag tinigilan mo ang pag-inom mo ng gamot. Pag-iwas sa pabalik-balik na sakit, pag hindi mo tinapos yung gamot, maring bumalik ang TB mo. At saka para hindi ka makahawa. Pag tinapos mo yung gamutan, ay hindi mo mahahawaan yung mga kasama mo sa bahay at hindi mo maipapasa yung bakterya sa ibang tao. Yan po ang kahalagan ng kompletong pag-inom ng gamot sa TB.
kumain ka ng masustansyang pagkain. I-focus mo yung prutas, gulay, lean protein, at whole grain. Ito'y makakatulong makabawi yung katawan mo. Sa pagkain mo, maraming prutas, gulay, mayaman sa protina, para palakasin ang immune system mo. Ang isang balancing pagkain, nagpapalakas sa immune system mo, napapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan. Kung meron kang tuberculosis, kailangan kumain ka ng pagkain mayaman sa vitamin C. Ito isang antioxidant, tumutulong magpalakas ng immune system, protektahan ng cell para sa damage. Halimbawa po yung oranges, lemon, calamansi, kainin, isama mo yan sa diet mo. Mga pagkain mayaman sa vitamin A, tulad po ng carrots, papaya, kalabasa, pandepensa yan sa infection, kamote, spinach, no? At mga pagkain mayaman sa zinc. Ito po yung mga beans, nuts, mga buto. Yan po yung mga zinc na makakatulong para labanan sakit. Pati yung omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory properties, makatulong sa pagbawas ng pamamaga ng iyong baga, no? Ang pagkain mayaman sa mga probiotic, ito yung mga good bacteria, tumutulong sa mapanatiling malusog ang iyong bituka. Kaya po, magkakain po kayo ng kimchi, yan, mga yogurt, mga fermented na gulay, ito'y mayaman sa probiotic, nagpapalakas ng ating immune system. Ngayon, importante rin po na tayo'y minom ng lecithin, maganda sa kalusugan ng utak. Nakakatulong po ito para sa ating pag-iisip, sa ating pag-unawa, paglutas ng problema. Kasi pag may sakit ka, nagiging sensitive ka, naging mainitin ang ulo mo, madali ka magalit, di ba? So, ang lecithin, ito ay pamprotekta sa brain para maiwasan natin ang stress at ang dementia or pagiging makakalimutin. Ngayon, kasama ng pagpapagaling mo sa baga mo, bukod dun sa nabanggit kong mga gamot, mga pagkain, no? Uminom pa ng sapat na tubig, no? Ang tamang tubig, mahalaga yan sa kalusugan mo, para mapanatili mo na maalis yung mga toxin. Ang tubig kasi, tumutulong sa pag-alis ng toxin at waste products sa katawan. Ito'y nakakasama sa baga mo. Babaklasin yung plema. At saka nagkakaroon ng moisture yung daanan ng hangin. Pagka ikaw ay meron kayong sapat na tubig na iniinom, ay ito po ay madaling mabaklas yung plema. No? Kasi po yung ating pong daanan ng hininga, meron siyang parang maliliit na buhok, ang tawag doon ay silya. Doon sa daanan ng hangin, yung kung saan dumadaan yung hangin, papunta sa bagay natin, yung lining nun, meron maliliit na buhok, ang tawag ay silya. Ito'y parang walis na nagwawalis, pag pumapasok yung maraming hangin, tumutulong ito para maalis yan sa pamamagitan ng ating sipon, mga uhog, na ilalabas yan. At saka pagka uminom ka ng sapat na tubig, pagising mo sa umaga, uminom ka ng isang basong tubig na maligamgam. After 5 minutes, isang baso ulit. After 5 minutes, isang basong tubig na maligamgam. Ang pag-inom po ng tubig, magandang sirkulasyon ng dugo para magdala ng oxygen at nutrients sa iyong baga. At saka yung pag-inom po ng sapat na tubig, makakatulong para umimpis yung uhog. At saka hindi mahirapan yung daanan ng hangin sa baga mo. Kasi kung meron kang sapat na tubig na iniinom, hindi ka hirap huminga, hindi ka mahirap umubo, nababaklas mo yung maginhawa. Pagkatapos pahiram ng crystal oil yung dibdib mo, yung ilong mo, ito po kasi mga plant extract. At ito po ay nakakapagluwag ng hininga mo, nakakaalis ng bara ng ilong. Ang crystal oil po nakakapagginhawa ng sakit ng dibdib, mga pamamaga ng rayuma, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo. Ito, yung aroma ng crystal oil, nakakatulong para makatulog ka. Ito'y nakakaalis ng bara sa ilong, napapabuti yung paghinga mo. At nawawala din ang sakit ng tiyan mo, nakakatulong sa pagginhawa sa kabag. At ito rin po yung makakatulong sa pagkontrol ng pagsusuka.
Yung amoy ng crystal oil, hindi gusto ng lamok yan eh, na itataboy niya. Kung nakagat ka, makate, pahiram ng crystal oil, mawawala po yung kate. Tapos yung ano din natin, herbal din natin, yung activated charcoal, ito'y itim na pulbos, nakalagay sa capsule. Ang materialis nito, kahoy, kaya baon na niyog. Ito'y ginagamit sa medisina ng maraming taon na. Meron siyang antibacterial properties, no? Pangalis ng pamamaga. Ang activated charcoal nakakatulong sa pamamaga ng bituka. At saka nakakabuti ito sa kalusugan ng ating bituka. At ito'y maganda rin po ito sa gamot sa pagkalaso, no? Overdose sa gamot. Pang-control ito sa diarrhea. At ito po yung pangginhawa ng bloating and gas. Ang activated charcoal, sumisipsip ng gas at toxin sa bituka, kaya napapabango din yung hininga mo. At sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig mo, kaya tanggal ang bad breath mo. No? Yan ang supplement na pwede yung isama yan sa iyong pag-aalaga sa kalusugan mo. Ngayon, kung meron kang, gusto mong pumunta ng ibang bansa, kaya gusto mo, gumaling agad yung baga mo, di ba? So, nasabi ko na yung tamang gamot, yung tamang pagkain, yung mga pag-inom ng tubig. Ang isa pa ho, ang exercise. Kung pinayagan ka ng doktor mo na mag-exercise ang exercise kasi, kaya mga light activities lang tulad ng walking exercise, para gumanda ang circulation ng dugo mo sa baga. Ito po ay maganda, pinapalakas ang kalamnan ng paghinga mo. Ang regular exercise, ito po ay nagpapabuti ng kapasidad ng baga mo para kumuha ng oxygen at mailabas yung carbon dioxide. Ang exercise, ito po ay nagdadala ng maraming oxygen sa ating baga, kabilang na po ang ating puso. At pag nag-exercise ka, bumababa yung stress mo. Kasi ang exercise ang natural na stress reliever. Nagbabawas ito ng stress, maaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay mo. At ito po ay maganda sa baga mo, tumutulong sa pagkontrol din ng timbang. Ang nakakatulong ito sa pagbawas ng presyon sa iyong baga at puso. At ang exercise, nakakalabas ito ng endorphin na chemical, nagpapabuti ng mood at nagpapababa ng sakit. Iwasan niyo po ang paglanghap ng sigarilyo o huwag kang magsigarilyo. O kahit na vape, no? At mga polluted area, iwasan mo. Nakakapagpabagal ng paggaling sa baga mo pag-expose ka sa pollution. Ang paninigarilyo po nakakasira ng daanan ng hangin kasi yung usok ng sigarilyo, meron siyang libo-libong nakakalaso na chemical, nakakasira sa lining ng daanan ng hangin. Mahirap sa baga mo na gumaling agad. Mataas ang panganib sa infeksyon pagka ikaw ay naninigarilyo. Mabilis masira ang baga mo kasi nagdudulot ito ng emphysema, chronic bronchitis, at iba pang mga sakit sa baga. Para sa taong may tuberculosis, nagpapalala sa baga, naantala ang paggaling pag naninigarilyo ka. At ang paninigarilyo, nakakapagpababa ng resistensya ng immune system, kaya at saka ginagawang mas madali para sa iyo na mahawa ang mga sakit sa ibang tao. Kaya nga po yung mga pollutant, katulad ng maruming hangin, mga usok, mga sasakyan, mga pabrika, nagdudulot ito ng pamamaga ng daanan ng hangin. Ang pamamaga na ito, magpapalala sa simptomas ng TB, makakapagpigil sa paggaling mo. Kailangan po kasi yung kasing daanan ng hangin sa baga mo ay nagbabara yung pollution na yon. Kaya ito po pag nakalantad ka sa pollution, mataas ang panganib, magkaroon ka ng ibang sakit sa baga tulad ng hika at cancer sa baga. Sa madaling salita po, ang paninigarilyo at mga pagkalantad sa pollutant nagpapalala na antala ang pagaling mo sa tuberculosis. Protektahan mong kalusugan mo at manatiling malinis ang iyong kapaligiran. At saka dapat po magkaroon po kayo ng regular na tulog.
ang tulog, pag nagpahinga ka ng sapat, nakakatulong sa katawan mo, gagaling ka kagad. Yung sapat na tulog, ito'y mahalaga sa iyong pagpapagaling. Pagka kasi nagpapahinga ka, ang katawan mo ay nakakaroon ng pagkakataon na mag-focus sa pagpapagaling, pagkukumpuni sa iyong baga. At saka nakakabawas ng stress sa katawan. Ang sakit sa tuberculosis, maaging sanhi yung stress, no? Pagka wala kang sapat na pahinga, ay lalo tumatas ang stress level mo. Para pag nakakatulog ka, nababawasan ang stress mo, napapabuti ang immune system mo, tumutulong para gumaling ka kagad. Kaya ang pagtulog ay mahalaga para magpagaling ka agad, mapanitiling malusog ang iyong immune system, at saka po yung pagbibigay sa katawan mo ng sapat na oras upang magpahinga, makatulong ito sa iyong pagpapagaling. Iwasan mo yung magpagod. Mahirap labanan ng impesyon pag wala kang sapat na pahinga at tulog. Dapat para maiwasan ng komplikasyon, mataas ang panganib na magkaroon ka ng komplikasyon tulad ng pneumonia pag hindi ka nakakapagpahinga. Subukan mo matulog at magising sa parehong oras araw-araw kahit na weekend. Lumikha ka ng isang nakaka-relax na kapaligiran sa iyong silid tulugan. Tiyakin mo ang iyong yung silid tulugan madilim, tahimik at presko. Iwasan ang stimulant bago matulog. Iwasan ng caffeine, nikotina at alcohol bago matulog. Pwede kang magpahinga sa buong araw kung nakakaramdam ka ng pagod. Humiga ka kahit hindi naantok. Ipikit mo mata mo kung hindi naantok. Basta nakahiga ka lang. Kasi po pagka kayo nagpapahinga, madali kang gumaling. Ang sapat na pahinga ay mahalagang bahagi sa paggamot sa tuberculosis. Kaya kung kayo po may mga sakit, maganda po magpa-check up kayo sa doktor. May mga herbal remedies na pwede mong gamitin para tulad po ng turmeric, ginger tea. Ito po maganda po sa mga mayroong tuberculosis. Pati yung dahon ng bayabas, inumin mo yan, ilaga mo, gawin mo yung tsaa. Meron siyang anti-inflammatory properties, makakatulong sa pagbawas ng pamamaga ng daanan ng hangin, no? Pwede mong inumin ito ilang beses sa isang araw. Yung luya, meron siyang anti-inflammatory, antimicrobial properties. Idagdag mo sa pagkain mo yung bawang. Ito yung natural na antibiotic. Maaring makatulong sa paglaban ng tuberculosis. Idagdag mo yan sa pagkain mo. Pwede kang magpiga ng kalamansi, lagyan mo ng honey. Ito'y magandang inumin. Yung regular na check-up, huwag mong kalimutan magpa-schedule ng regular na follow-up sa iyong doktor upang masabaybayan ang iyong progreso. Kaya ang payo ko po, para manatili kang ligtas, no, ang iyong doktor lagi mong puntahan para subaybayan ka sa iyong pagpapagaling at meron kang regular na check-up, may regular na mga x-ray, mga pagsusuri sa laboratory, para sa ganon ay maiwasan ng komplikasyon, no? Dapat maagang pagtuklas sa komplikasyon. Ang TB po ay nagdudulot ng mga komplikasyon. Ang regular na check-up makakatulong para maiwasan ang komplikasyon na yan. Ito'y para panlaban sa bakterya at saka matiyak na meron kang tamang gamot. Ang regular check-up ay nagbibigay daan sa iyong doktor, makatiyak na meron kang tamang dosis sa gamot mo at walang side effect, no? Kaya inulit ko po, maaari mong kailangan din ng suporta ng mga mahal nyo sa buhay na nag-aalaga sa inyo, na merong naghahanda ng pagkain mo, nagbibigay ng gamot mo, at meron kang sapat na pagkain. Nuulit ko po ang omega-3 fatty acid. May mahalagang papel ito sa baga mo at sa puso mo. Ang omega, pampababa ng cholesterol, triglycerides, maiwasan ng panganib sa heart attack. Maganda to sa kalusugan ng ating utak. Maiwasan din ng
pagbawas ng pamamaga sa katawan, lalo na yung baga mo. At pinapaglakas din niya po yung ating mata. Ipaalam niyo po sa akin, pwede niyo po kung i-PM sa Patnubay sa Kalusugan, personal message kayo, sabihin niyo yung pangalan, address, at cellphone number niyo kung gusto yung magpa-deliver ng ating health product. Na ang rider ay i-deliver sa inyong bahay, kaso na i-delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dadako po na tayo sa ating food for thoughts, Proverbs 17 verse 22. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dry the bones. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa tumutuyo ng buto. Ito po ay ang taong masayahin, mabubuti ang katawan, ang taong malungkutin, unti-unting mamamatay. Kaya kailangan meron tayong joyful, positive outlook, beneficial sa health. Yung hopeless, negative feeling, nakaka-drain ito ng ating lakas. Sabi ni Haring Solomon, ang kanyang medical advice, ang attitude po ng tao, apektado yung ating kalusugan. Pag very joyful siya, anumang negative circumstances, hindi po siya babagsak. Kaya, a merry heart doeth good like a medicine. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us.